Higit 12 milyong pisong halaga ng mga smuggled na agricultural product mula China nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. Binigyan din naman ng ilang senador na dapat may mapanagot sa ganitong modus, lalo't bukod sa malaking epekto nito sa agrikultura, baka may dala rin itong sakit na delikado sa publiko. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Kahon-kahon ng frozen na manok. Ito ang tumambad sa Bureau of Customs nang buksan ang 2 container van sa Manila International Container Port na dumating mula sa bansang China. Lumalabas na smuggled agricultural products ang mga ito dahil misdeclared ang laman ng van bilang processed food o fish balls. Isa sa mga modus ho doon, nagle-layering. Ibig sabihin, nag-declare po ng processed goods, which is under the Food and Drug Administration. Tapos sa likod po nun, kahalo po, majority ng laman ng mga containers, tulad po sa iniimbestigahan ni Senator Pangilinan, mga smuggled agricultural products. Itong 2 container na to, naglalaman ng smuggled agricultural product. Ayon sa BOC, 5,300 na kahon dapat ito na puro fishball, pero lumabas na 240 na kahon lang dito ang fishball ang laman at puro frozen chicken breast na ang iba. Nagkakahalaga ng higit 12.96 million pesos ang kontrabando. Tukoy na naman umano ng BOC, sino ang consignee nito o dapat tatanggap ng laman ng container vans. Kakasuhan ng Bureau ang nasa likod nito at tinutuntun na kung may mga kasunod pang shipment kagaya nito mula sa China. Ito po ay galing China. Ang consignee ay Navato Line Consumer Goods Trading. Identified na ho namin yung may-ari at ngayon po ay nagko-conduct na ang aming intelligence group ng investigasyon para ma-identify sino pa yung mga kasabwat dito at kung may iba pang kadugtong na shipment etong mga to. Kasama naman sa nag-inspeksyon ng kontrabando si Senator Kiko Pangilinan, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Para sa kanya, hindi lang dapat imbestigahan kundi tuluyan ng makulong ang sangkot sa agri-smuggling. Dapat anya, sampahan ng kasong agri-economic sabotage ang mga gumagawa ng ganitong modus. 10 taon na yung non-bailable offense ng agri-smuggling sa halagang 10 million pesos, pero bilyon na rin ang nakukumpiskang produktong agrikultura dahil nga smuggled, pero wala pang financier smuggler na nasasampahan at nakakulong sa non-bailable offense. Nais din ipasilip ng senador sa Food and Drug Administration ng mga produkto dahil nakakatakot raw kung mapupuslit ito sa bansa. Paano na lang kung may dala palang sakit ang mga produktong ito na magdudulot pa ng problema sa kalusugan ng makakakonsumo. Giit naman ng senador, hindi lang consignee, kundi kahit sino pang sangkot, dapat managot sa naturang modus. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.